Kamusta po Mr. M? Bagong subscriber niyo po ako at naukagad ako sa mga animation at stories ng YouTube channel mo. I-share ko lang po ang naranasan ko nung 14 years old ako sa tindahan namin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nut at ang ate ko naman ay si Tin. Bale, dati po kaming may sari-sari store at tuwing alas 3 na madaling araw po kami nagbubukas. Dalawa po kami ng ate ko na nakatoka sa pagbubukas nitong tindahan namin. Tinatamad pa nga kami ng mga araw na yun kasi nga alas 3 na madaling araw. Habang sinasalansan ko ang mga paninda, napansin ko si ate na parang huminto sa pag-aayos. Pero hindi ako sa kanya nakatingin kasi abala ako sa pag-aayos ng paninda namin. Kumbaga wala akong marinig na kaluskos man lang na galing sa kanya, kundi mga kaluskos lang ng mga inaayos ko. So sinabi ko sa kanya, "Uy Ate Tin, daya mo naman, ako lang ba nag-aayos dito? Nakatulog ka ba?" Lumapit siya sa akin at bumulong. "Nat, tingnan mo yung anino ng lalaki." "Saan?" Pagkaharap ko sa harap ng tindahan, nakita ko may nakatayo na anino ng lalaki sa harap ng tindahan namin. Maaninag mo kasi dito kung may tao kung sakaling may dumadaan kasi may nakaharang na puting tela sa harap ng tindahan namin. So ayun na nga, napansin po namin yung anino. Parang gustong sumilip. Pero yung kakaiba po dito sa anino, yung ulo lang po yung gumagalaw. Hindi po kasama yung katawan, literal na ulo lang. Ang animoy sisilip sa loob ng tindahan. Napatigil kami ng ate ko sa pag-aayos. Dahil na rin sa takot namin, napatakbo kami paakyat at nagpasama kay tatay para silipin kung sino ang lalaki na yun. Pero pagbalik namin, wala na yung anino ng lalaki. Kinilabutan kami at napatulala. Hanggang sa ngayon, hindi namin maintindihan o malaman kung ano nga ba ang nakita namin ng ate ko. Basta, ayaw ko na ulit makita ang anino ng lalaki. Magandang araw po, Mr. M. Isa po ako sa mga silent viewer at taga-pakinig mo sa iyong YouTube channel. Sana po ay mabasa mo ang aking kwento na pinamagatan ko pong Itim na Kawayan. Tago mo na lang po ako sa pangalang Tam. Taga Tacloban City po ako. Nangyari po ito taong 2019. Grade 12 senior high student po ako sa taong ito at malapit na mag-graduate. Dahil graduating po ako sa taong ito, ay marami po kaming kailangan i-present na practical activity sa aming PE. Kaya isa sa mga practical activity namin ay ang tinikling at di ko po akalaing makakaranas po ko ng hindi ko malilimutang pangyayari sa buong buhay ko. Araw po yun ng Lunes. Bago po kami mag-present ng aming tinikling, pumunta po muna kami sa bahay ng kaklase po namin kasi nasa kanya po yung mga props ng kawayan. Pagdating po namin doon sa napagkasundoang lugar, sinalubong niya po kami. Tapos sinabi niya na, "Pumunta muna tayo sa bahay kasi nandun yung mga kawayan na gagamitin natin para sa tinikling mamaya." Tapos sabi ng isa sa mga classmates ko na, "Sige, tara, medyo mainit na kasi." Kaya ayun, pumunta kami sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, binigyan kami ng nanay niya ng tubig at pagkain. Matapos po yun, kinuha na ng classmate namin yung mga kawain sa likod ng bahay nila. Nakatali yun na nakakumpol. Tapos sabi ng classmate ko na kunin na daw namin para masimulan ng mag-practice. Ako ang unang humawak sa mga kawayan. Tapos napansin kong may isang itim na kawayan dun sa gitnang bahagi nito. Tapos tinanggal ko ang mga nakatali dito at kinuha ko yung itim na kawayang yun.
Pero bago pa man yun mahawakan may naramdaman na ako mabigat na presensya mula dito. Nagsitayuan po ang mga balahibo ko sa katawan. Pero tuloy pa rin po ako. Dala po ng kayabangan ko pinaglaruan ko po yun. Tapos biniro ko pa yung classmate ko na ginamit mo na yun sa paglitsyo ng baboy baga. Tapos paggamit bilang props. Kaso napansin ko pong hindi natatawa yung isang classmate namin. Tapos seryoso po siyang tumitig sa akin. Sabay lapit. Tapos bumulong ng, "Wag mong paglaruan yan. Baka may mangyaring masama sa'yo mamaya." Dala ng takot ko. Binigay ko ito sa kanya. Tapos sabi niya na doon na lang daw kami mag-practice sa school para diretso na daw kaming mag-present sa aming guro. Habang nasa jeep po ako, doon pa lang sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hanggang sa school, napakabigat pa rin po ng pakiramdam. Natapos ang araw na yun at naging maayos naman po yung presentation namin ng tinikling. Hapon na po noon, mga bandang 5:30, nagpaalam na po kami ng mga classmate ko sa isa't isa. Tapos naglakad na po ako pauwi. Pag uwi ko sa bahay nagapunan kami tapos medyo napagod na ako. Kaya umakyat na lang ako para matulog. By the way, wala pa pala akong sariling kwarto sa panong yun. Kaya sa labas ako ng kwarto nila mama natutulog. Tapos nun natulog na ako. Mga bandang 3:00 ata nun nang maalimpungatan ako. Kasi parang may naririnig akong bumababa sa hagdan. Ang lakas ng mga yapak nito sa hagdan. Kaya nagising ako. Pero wala naman ako makita. Kinusot ko ang mga mata kasi baka guni-guni ko lang yun. Tapos nun, babalik na sana ako sa pagkakaiga ko. Kaso biglang may dumaan sa harapan ko. Naglakad siya ng mabilis pero hanggang bewang lang yung nakita ko. Tapos sinundan ko po yun ng tingin. Yung direksyon po ng lakad niya papunta po sa pader ng bahay namin. Nagtaka ako kasi tumagos po siya sa pader ng bahay namin. Pagkatapos po ng mga nakita ko, nakaramdam po ako ng sobrang takot. Bumalik po ako sa pagkakaiga ko pero nakatalikod na ako humiga nun. Kala ko yun lang yung mararanasan ko pero mas lumala pa pala. Pinigit ko yung mga mata ko pero parang may nakadagan sa likod. Gusto kong tumayo pero hindi ako makagalaw sa inihigaan ko. Sinubukan kong sumigaw ng mama pero kahit yun hindi ko talaga magawa. Kasi kahit sa lalamunan ko parang may humahawak na kung anong nilalang. Sobrang takot na ako nun. Mga oras na yun hindi ko na alam kung anong gagawin. Tapos naalala kong magdasal. May sinabi akong mga prayers nun sa wikang waray. Ilang segundo lang po yung tinagal ng pagdarasal ko. Sakto, papunta pa lang po ako sa pangalang Jesus. Sasabihin ko pa lang noon sa Jesus. Di ko pa man din natapos yung pangalang Jesus biglang gumaan yung pakiramdam ko. Tapos sabay tayo na ako noon at tumakbo sa kwarto ng kapatid ko. At doon na ako natulog noon. Kinabukasan, tinanong ko si mama kung may bumababa kaninang mga 3:00 na madaling araw. Sabi niya, wala daw. So ayun, nagkwento na ako. Tapos nag-aalay siya ng dasal nung araw na yun. Ikwinento ko din ito sa mga kaibigan ko. Kaso pinagtawanan lang nila ako. Sabi nila, baka daw kapatid ko lang yun na nakamedyas ng itim. Pero sa loob-loob ko, totoo yun. Magpahanggang ngayon hindi ko pa rin yun makalimutan. Marahil masasabi niyong gawa-gawa ko lang ang storyang ito. Pero ito lang yung masasabi ko. Hindi lang tayo ang nabubuhay dito sa mundo. Kaya matuto tayong rumespeto. Yun lang po at maraming salamat.
Magandang araw po. Isa po ako sa mga taga-subaybay mo sa YouTube channel mo. Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa mga nakakatakot ko pong karanasan. Nung grade 11 student pa po ako, tago mo na lang po ako sa pangalang Stacy. Hindi ko tunay na pangalan. Nangyari po ito nung grade 11 student pa po ako. December na po noon at nagkaroon kami ng isang general Christmas party. Kasabay po ng mga senior namin. Bale, siyam kaming magkakaibigan. At napag-usapan po namin ng mga kaibigan ko na magkaroon kami ng isang sleepover doon sa isang bahay ng kaibigan namin na si Jane. Hindi niya tunay na pangalan. Di pa po matagal nung naikwento sa amin ni Jane na may nagpaparamdam raw po sa bahay nila. Yung bahay po kasi nila ay hindi kalakihan, ngunit meron po silang sariling fitness gym sa ibaba ng bahay nila kung saan merong nagpaparamdam. Mga 9 PM na matapos yung general Christmas party namin. Kaya bago kami pumunta sa bahay nila Jane, napagkasundaan na muna namin na magkaraoke kasi malapit lang naman yun sa school namin. Sayang-saya kami nun kasi nga magki-Christmas break na at excited din kami sa beach outing namin kinabukasan. Mga alas 11 ng gabi na po nun nang napagpasya naming umuwi na. Mabuti na lang at nakahanap kami ng tricycle agad. Medyo may kalayuan po kasi yung bahay nila Jane, kaya matagal-tagal din yung biyahe namin. Pagkarating namin sa bahay nila Jane, saktong alas 12 na po ng madaling araw. Naabutan po namin yung nanay ni Jane na nanonood pa ng TV. Kesyo, hinihintay niya raw po kami. Nagpahinga po muna kami nun ng mga ilang minuto. Saka po kami nagbihis ng mga pantulog namin. Kinalaunan po ay pumasok na kami sa kwarto ni Jane. May kasikipan po yung kwarto ni Jane, kaya siksikan kami. Bale, 6 lang po kaming tumuloy sa plano naming sleepover. Kaya 3 po kami sa kama at 3 naman po sila sa lapag. Bago kami matulog, pinabuksan ko po yung bintana na malapit po sa kama na hinigaan namin kasi naiinitan po kami. Habang maimbing na kaming lahat na natutulog, nalimpungatan po ko bigla sa di malamang dahilan. Liningon ko po yung mga kasamaan ko at tulog na po silang lahat. Matutulog na sana ako nun nang maaninag ko sa may bintana na may anilong nakapatong pa nito sa bintana. Nanginginig na po ako sa takot nun, kaya pumikit ako. Tapos unti-unti kong binuksan yung mga mata ko para tignan kung nandun pa ba yung anino. Laking gulat ko nung nandun pa rin siya. Parang sa akin lang talaga siya nakatitig. Hindi ko po may buka ang bibig ko dahil sa takot. Hindi rin po ako makagalaw. Nagdasal na lang po ako ng paulit-ulit kahit hindi naman ako medyo madasaling tao. Mga ilang minuto po ako nagdasal at nung medyo nararamdaman kong okay na, binuksan ko yung mga mata ko at wala na nga po yung anino. Mga ilang oras din po akong hindi makatulog nun. Hanggang sa tumunog na po yung kampana ng simbahan. Senyales na magsisimula na po yung simbang gabi. Bale, gising pa rin po ako nun. Narinig ko pa nga na kakauwi lang ng baklang kapatid ni Jane nung mga oras na yun. Hanggang sa hindi ko po namalayan na nakatulog na po ako. Kinabukasan, kwento ko po sa kanila ang naranasan ko. Sabi ni Jane, normal na lang daw sa kanila ang ganun. Minsan pa nga daw, binabalibag yung mga dumbbell nila sa fitness gym. At dahil doon, hindi na po ako sumama sa sleepover sa bahay nila Jane. Dahil hanggang sa ngayon po, ay tandang-tanda ko pa yung walang muka na anino na nakatingin sa akin.
Ako nga pala si Mary Jel. Nais ko lang po ibagi sa inyo ang nakakatakot yung karanasan nung 11 years old pa lang ako. Nakatira kami sa probinsya at ang bahay namin ay gawa sa semento. Ngunit ang bintana naman ay gawa lamang sa kahoy. Gabi ng alas 8, bumili kami sa bilihan ng school supply dahil may kailangan akong tapusin na project. Kasama kong naglalakad noon, si Mama at ang kapatid ko na 8 buwan pa lamang. Madilim na at wala namang mga tao noon. Sa gilid ng daraanan namin ay may mga puno ng saging at mga malalaking akasya. Nung papunta kami, wala naman kami masyadong naramdaman. Hanggang sa umuwi na kami at nabili na ang aking kailangan, ay dumaan muna kami sa bahay ng aking lola upang magpahinga dahil napagod kami kakalakad. Pagkatapos namin magpahinga ay umuwi na kami. Habang kami ay naglalakad pa uwi, ay bigla kami napahinto. Pinigilan ako ni Mama sa paglalakad. Bumalik kami sa bahay ng lola namin at ako ay nagtataka naman kung bakit. Doon na nasabi ni Mama na may nakita raw siyang itim na lalaki. Nakatayo daw ito sa harap ko at nakatingin sa amin. Kinalabutan ako at natakot, kaya naman sinamahan na kami nila lolo sa paglalakad dahil sa sobrang dilim. Nang kami ay makauwi na, bakas pa rin sa mukha ni Mama ang takot dahil pakiramdam daw niya ay sumilip ito sa bintana namin na gawa sa kahoy. Dahil ito ay may mga butas, nagdasal kami bago matulog at tinakpan ang bintana. Yun lamang po, Mr. M. Sana po ay mapili nyo ang aking kwento. God bless po at more power. Magandang araw po. Parati po akong nanonood ng mga video mo sa YouTube. Dahil po sa panonood ko, gusto ko na rin pong magbahagi ng sarili kong kwento sa iyo. Ako po si Eya at ang kwentong ibabagi ko po sa inyo ay nangyari noong grade 8 pa lang ako. Hindi po gaano kalakihan ang bahay namin. Meron itong 2 palapag at 1 kwarto. 4 kami sa pamilya. At dahil sa hindi kami kasyang lahat sa kama na nasa loob ng kwarto, at bilang isang panganay, ako lang ang natutulog sa labas ng kwarto. Naglalatag naman po ako ng kutsyon sa lapag at dito natutulog. Hindi naman po mainit dahil sa ibabaw ng ulunan ko ay may malaking bintana na ang tanging harang lamang ay bakal. Tuwing madaling araw, naaninag mula sa bintana ang buwan. Sa labas po ng bintana ay bubong na ng kapitbahay namin. Nung kinagabihan, maaga po natulog ang mga tao sa bahay at ako na lamang ang gising. Nung nagtagal pa, di ko rin namalayang nakatulog na pala ako. Pagsapit ng madaling araw, naalimpungatan po ako sa dahilang di ko malaman. Nagtaka ako dahil kakaiba ang pwesto ko sa pagtulog nung nagising ako. Diretso ang katawan ko na parang animoy nakahigang patay sa kabaong. Napatingin ako sa pader na nasa harapan ko kung saan kitang-kita ang refleksyon ng buwan. Dito unti-unti ko na nakita ang refleksyon ng isang lalaki. Dahan-dahan siyang lumalakad at tumigil sa gitna ng bintana. Nakatayo lang siya roon. Takot na takot ako dahil baka mamaya magnanakaw siya at may hawak na baril o patalim para saktan ako at ang pamilya ko. Pero ang pinagtataka ng isipan ko ay noong lumalakad siya papunta sa gitnang parte ay wala kang maririnig na kahit anong tunog na mula sa kanya. Kung totoo mang nalakad siya ay maririnig mo ito dahil yero na ang bubong sa labas ng aming bintana at walang semento na malalakaran dito. Sinubukan kong iangat kahit kaunti ang ulo ko
para sana makita ang itsura ng lalaki. Pero hindi ko magawa. Sinubukan ko rin galawin ang aking kamay at paa. Pero hindi ko magawa. Para bang nakasemento ang buong katawan ko sa kutsong hinihigaan ko. Nakita ko na unti-unting inaangat ng anino ang kanyang kamay. At sa takot na baka nga ito ay may baril, ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal na lamang para sa aking kaligtasan. Hindi ko na malaya na tuluyan na akong nakatulog at umaga na. Sinubukan ko ikwento sa tatay ko ang nangyari, pero hindi siya naniniwala. Dahil kung may taong araw na naglalakad sa labas ng bintana namin, ay maririnig ito dahil sa yero na ang bubong. Simula noon, nilagyan ko na ng makapal na kortina ang bintana. Palagi na itong sinasara tuwing kinagabihan. Sana po ay mapili nyo ang aking kwento dahil nais ko rin malaman ang reaksyon ng ibang tao patungkol dito. Salamat po ulit sa pakikinig. Hello po kuya. Medyo di naman po eventful ito. Pero sana mabasa mo po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Asumi. Grade 4 pa ako nito nung nangyari. Estudyante ako dati sa isang paaralan sa Cabuyao, Laguna. Maliit yung school pero private ito. Ngunit parang public lang rin dahil sa kondisyon. Literal na nasa labas lang ang mga classroom sa gym at kaharap lang ng basketball court na minsan ay parking spot pa. Dahil ang liit nga ng school, dahil andun rin ang bahay ng may-ari. Mga third quarter na nung nangyari ito. Uwian na nun, kaya ang mga estudyante ay naglalaro o inaantay ang kanilang mga sundo. Nung oras na yun ay dapat nag-aantay na si mama sa labas. Ngunit wala pa siya. May work emergency na naman yun, panigurado. Kaya nakipaglaro na lang ako sa mga kaklase ko. Unti-unti na silang sinusundo. Kaya't nabore na ako. At sumama na lang sa mga teachers sa faculty. Naisipan ko mag-CR dahil medyo sumasakit yung tiyan ko. May 2 CR yung school para sa mga estudyante at teacher, yung sa first at second floor. Hindi ko ninais mag-CR sa first floor dahil ang dumi-dumi dito. At ang dilim pa. Kaya't makita ko sa hagdan para tumungo sa second floor. Mas malinis at malaki ang CR rito. Ngunit natakot pa rin ako dahil sa dilim. Pagkalabas ko ay patakbo akong bumaba para bumalik sa faculty. Nakatabi lang ng first floor ng CR. Sa aking peripheral vision, may naaninag ako. Nasa ilalim ito ng hagdan. Nung ito'y aking tignan, ay nakita ko ang isang pares na mga mata na nakatingin sa akin. Tumingin ako dito ng ilang segundo bago naganap ng katawan. Hindi ito estudyante, sobrang itim nito na parang anino. Ngunit nakikita ko ang katawan nito, malit siya na parang bata. At doon ko napagtanto ang usap-usapan na multo sa school. Kinukurap-kurap ko pa ang aking mga mata upang siguraduhin sa sarili ko kung ito ay isa lamang imahinasyon. Pero hindi. Andun pa rin siya na nakatingin lang sa akin. Kahit sa pag-alis ko ng tingin sa kanya, ay andun pa rin siya sa ilalim ng hagdan na nakatayo. Halos mga 10 segundo ako tumingin at kinusot ang aking mga mata. Ngunit ito'y andito pa rin at nakatingin sa akin. At ang lalo kong kinatakutan ay bigla itong gumalaw. As in, parang sinubukang lumapit sa akin. Tumakbo ko sa teacher na namumutla. Kinuwento ko agad ang nangyari at sabi ng teacher ko ay ito daw yung dati pang nagmumulto sa school. Pati daw yung mga nangyari sa horror boot na nagpaiyak sa lahat ng mga grade 11 dahil sa batang itim na yun
Ngunit wala naman itong sinasaktan. Makalipas ang 1 taon ay pinag-transfer agad ako kasi hindi naman kasi gusto ng mama yung school dahil nga sa backstory nito at kondisyon. Pero bago pa man ako lumipat ng school ay nagpapakita pa rin ang itim na bata sa akin. Hi, ako nga pala si Joshua. Gusto ko po sanang pamagatan ng storya kong ito na Batang Itim. Sana po ay mapili mo ito. Bilang isang graduating student, required po sa amin na gumawa ng thesis. Dahil po ako lang po mag-isa ang nagawa sa group namin, inaabot po ako ng gabi bago matapos. Bata pa lang po ako, nakakakita na ako ng mga espiritu o elemento. Tulad na lang ng duwending anino na nakita ko. Bata pa lang ako noon, mga 9 na taong gulang yata. Pero ngayon ay 17 na ako. Di na ako naniniwala sa mga ganyan. Pero di ko akalaing magkakaroon ulit ako ng karanasan sa kababalaghan. Gabi na at nagsiselfon pa rin ako. Dahil kakatapos ko lang gumawa ng thesis. Naka-double decker kami at ako yung nasa taas. Habang nakatagilid ako at nakaharap sa pader, biglang may yumanig sa higaan ko. At nung tignan ko ito, may batang maitim na parang anino ang tumakbo palabas sa kwarto. Bumaba ako sa higaan ko at titignan ko kung pinagtitripan ako ng bata kong kapatid. Pero nung paglabas ko, tulog na sila ng mama ko. Biglang nagising si mama sa pagkakaimbing at sinabing may bata raw na tumawag sa akin sa pintuan. Di ko yun narinig dahil habang nangyayari lahat ng yun ay naka-headset ako. Dahil doon, 1 buwan akong di natulog sa kwarto na iyon. Lumipas ang mga araw at di na ako natatakot bumalik sa kwarto. Mga 11 na ng gabi nun at ako na lang mag-isa sa bahay. Nakadapa ako sa higaan nang biglang may humipos sa pako. Alam kong kamay ito ng bata dahil maliit ito at napakalamig. Hindi ko na lang ito pinansin dahil baka guni-guni ko lang yun. Nung nagising na ako, ang daming boses ng tao sumisigaw sa tenga ko. May bata, may babae, may lalaki. At grabe ang mga sigaw nila. 10 segundo lang yun pero nakakagimbal. Nung tumigil na ang sigawan, napatalon ako sa higaan ko at napatakbo sa sala. Then sinabi ko yun sa kasama ko. Tapos sinabi niya lang, dapat nagdadasal ka bago matulog. Ginagawa ko na ito gabi-gabi at napagdesisyonan nila mama na mag-insenso. Kahit na nag-iinsenso na sila, lagi pa rin ako nakakaramdam ng mga nakatingin sa akin. Kahit mama ko, nakakita ng malaking matangkad na anino. Pinagkamalan niya pa nga na ako yun dahil galing ako sa CR. Pero sabi ko, nasa kwarto ko ng 2nd floor.